Hello, Dactions! Ayan, kumusta kayo? This is Oppa BI and pasensya na um, medyo natagalan yung aking pag-post ng bagong video. Naalala ko kasi dapat yung tungkol sa formatting na medyo matagal kasi yun. So, ang ginawa ko habang coffee break, ito na lang. Sasagutin ko yung isa sa tanong dun sa ating community page and sabi dito, ask ko lang po kung ano advantage and disadvantage using filter dim cal year equals year today sa dashboard. So, um, medyo nalito ako, no? Kasi parang una, dim cal, I would assume na ito ay isang calendar table, tong dim cal. And then yung year ay isa sa column niya. Parang ganon. And siguro, dun sa year na yon, hindi siya ito yung formula na year to day muna. Kumbaga, ang kinukuha natin yung year nung date column, parang ganon. So, parang ganito. So, meron ako, at hindi pa pala gumagana kasi wala pa siyang date. So, maglagay muna tayo ng data. Imbento na lang tayo. So, let's say, narilagay ako dito ng date. Tapos, sabihin ko na 2025, 1-1. Ayan. Tapos, ito naman ay 2024, 1-1. Tapos, select ko itong dalawang to, pababain natin ganyan. Ayan, hanggang 2010. Tapos, lagyan natin ng total value. Kunyari, total na lang. Total. Tapos, mag-random na lang tayo, di ba? Equals, sige. Random, random tuloy. Rand between, sorry. Ayan. Tapos, sabihin natin, pinakamababa ay 75. Pinakamataas ay 1038. Ayan. Enter. Tapos, saka natin i-ano. Ayan. Tapos control C. Ayan. Paste. 1, 2, 3. Ayan. So, wala nang formula ngayon. Tapos, select natin to. Copy ko na lang. Para mabilis hindi na tayo maglo-load. Punta na lang tayo dito. Tapos home. Enter data tayo. Ayan. Paste na lang natin dito. Tama. Okay. Tapos tawagin natin siyang fact table natin. Fact row. Ayan. And then, load na natin siya. Wait natin. Naka-calendar auto yung ating calendar. So, dapat pagka na-load na yung data, tingnan natin kung madedetect automatically. Ayan, nawala na yung error, di ba? So, para to check, makikita nyo na, ayan, punta tayo dun sa ating sa calendar na pala to. So, yun yung kanyang raw data. 2010 hanggang sa, ayan, sagad na yun hanggang sa baba na, na 2025, parang ganun. Ayan, so, may data ng um, 2025 dyan. And then, gawin natin na, ayan, punta tayo dito. Tapos, lagay natin yung, gawin tayong relationship, no? Para mas maganda. Connect lang natin yung date dito sa raw, dun sa date dito. Ayan, naka 1 to 1. Kasi, ang tawag dito, iisa lang naman yung row kada taon nung data natin. Kaya ayun talaga yung lalabas. Pero kung maraming data, of course, lalabas yung one to many na relationship. Tapos kunin natin yung year halimbawa. Ayan. Tapos yung total dito sa ating raw. Ayan. And then gawin natin siyang matrix. Tapos yung year ay nandito sa raw. Kaya kung makikita nyo, ayan yung ating raw data. Parang ganun. Oops, mali tayo na nahatak. Ayan. Tapos, syempre, yung, yung problema, gusto lang ipakita yung year 2025.
Um, dito sa filter actually, kung gusto ninyo, hatakin nyo lang yung year dito. Kunyari sa on this page, pwede na kayong ano tawag dito, mag-basic filtering. Tapos checkan nyo na lang yung 2025. 2025 na lang yung lalabas dito, di ba? Pero, kasi kaya tayo nagpo-formula na ganito, parang ang gusto natin ipakita yung pinaka-latest year, parang ganon. So, normally, kesa gumawa ng parang hiwalay na filter para lang mapakita yung year na to, parang ganon. Or gagawa ka ng measure, di ba? Para yung total ay, ang makikita lang ay yung latest year. Parang ganito yung sinasabi ko. Kunyari, gawa na lang tayo ng new table. Hold on, sara lang natin yung pinto. Ayan, so, ayan. So, kunyari, total, sabihin natin current year total. So, dapat 428 lang yung lalabas dito, di ba? Parang ganun. Equals, kunyari, calculate. Aha. Asan ba tayo? Ay, sorry. Gumagawa pa lang pala tayo ng ng measures table natin. So, measures equals, so, ganun pa rin, tulad ng dati. Tapos, since meron na tayong calendar table, pwede na tayong mag-add ng measure. Ayan. Tapos, dyan natin gawin si, ano tawag dito? Current year total. Parang ganun. Tapos, lagay natin si, ano pangalan dito? Si calculate. Tapos, sum natin syempre si total column. Close natin. Tapos, this time, maglalagay tayo ng condition, di ba? Na yung ating calendar year. Ito. Saan na ba siya? Ayan. Equals yung gusto nyong formula. Di ba? Parang year. Tapos, today. Ayan. Tapos, close natin yung calculate. Parang ganyan. Tapos, halimbawa, alisin ko muna si sum total dito. At saka ko checkan ito. Ayan, di ba? So, lahat meron na 428. Ang gagawin lang naman natin, select natin to, gawin natin keep filters. Tapos, add pa tayo ng isa pang para ma-close yung calculate. And, ayan, 2025 na lang yung may value. The rest kasi kaya hindi pinapakita is walang value yung ibang taon. Parang ganun. Pero kung gusto mong ipakita, dito sa, yung i-on mo lang yung blank rows. And then, saan pa ba yun? So anyway, yan. Pwede mong ipakita yung ibang values pa rin pagka ganun. Or kung gusto mo, parang mag-ano ka, mag plus zero ka. Para yan, isang technique din to. Parang ganun. Lalabas yung value ng ibang taon. So be careful lang dito sa plus zero, di ba? Kasi minsan, lalo na kung nag-average ka, isasama niyo sa average yung zero kasi value pa rin yan, di ba? So learn to know when kayo gagamit ng ganitong plus zero. Ayan, pero yun yung isang technique na hindi mo na kailangan gumawa ng filter kasi yung filter nandun na sa um, ano tawag dito? Sa ating measure. Pero halimbawa, ibalik natin yung total, di ba? Parang ganun. So, total equals sum nung total. Ayan, row total. Ayan. Tapos, ayan. Row total kasi lahat ng rows parang in-add, parang ganun. Ayan. So, nandyan na siya. Ngayon, instead na parang gagawa ka ng single filter for the year, ang sinasuggest ko mas magandang gamitin is, let's say, gumawa tayo ng ano dito, year category na lang, ganun, parang ganun. So, mag-new column tayo. So, remember table tong calendar table, di ba? So, halimbawa, year category. And, equals, gamit tayo ng ng switch through. Ayan. And, let's say, sabihin natin na yung si year, ayan, si calendar year, kung siya ay equal to year ng today, then ang gusto kong gawin ay sabihin natin siya ay current year. Ayan, current year, sorry. Ayan, current year. Kung hindi naman, ay ibalik lang niya si
kung ano yung value ng year. Pero, i-format ko siya, yung date. Kasi, um, yeah, yan, yung date lang. This one. Kasi, kailangan di ba naka-text yung value. So, hindi ko pwedeng directly i-ano si year or gagamit ako ng ano, ng pang-format din para maging text value. So, halimbawa yan. Ayan, di ba? So, ano yung sinasabi ko kasi? Parang una, ito kasi yung pag-year lang yung gamit eh. Kunyari, lagay ko siya dito. Gawin ko siyang slicer. Tapos gawin ko siyang, let's say, vertical list. Sige, vertical list na lang para kita lahat. Drop down sana, pero para lang mas obvious. So, ito yung ating, ano tayo ito? Ayan, may nakiklik pala ako. So, i-resize lang natin. So, ito yung, ano tayo dito? Ating filter kung year lang yung gamit. And then, ito naman yung halimbawa nung ano, halimbawa, select ko si year category yung ginawa natin. Ayan, di ba? Tapos, gawin ko siyang slicer. Tapos, ang gagawin ko is, halimbawa, so sort ko siya ng descending para nasa ibabaw siya. Tapos, ang gagawin natin ay, gawin ko na lang siyang drop down, kunyari, para mas obvious. Tapos, piliin ko to. Ayan, parang ganun. So, ang maganda dito, kahit magpalit ng taon, nyari 2026 na, 2026 yung lalabas dito. Kung lagi siya nakaselect, di ba? Parang ganun. Eh, sir, problema ko yung 2025, di ba? Parang ganun. So, I suggest, ay yung 2026 pag 2026 na. So, kunyari 2026 na. Saka ang gawin natin pala ganito. Edit ko uli yung data ng raw natin. Yan, edit query. So, ito yung ginawa nating copy-paste na table kanina. The next time na i-edit nyo, double-click nyo lang itong source. Yan, bubukas yan. Tapos, pwede na kayo magdagdag. Parang gano'n. So, kunyari, nagdagdag ako ng 01/01 2026. So, meron na tayong January data. Tapos, kunyari, magdagdag ako ng 01/12 2025. Teka, nalito ako. So, gawin na natin 12 din. Tapos, sabihin natin 12/12, kunyari, ayan. 2025. Tapos, ay, lagyan na lang tayo kahit anong value. Ayan. Ayan. Masyado malaki. Ayan. So, kunyari, ayan, meron na tayong December value. Meron tayong may January ng 2026. Dagdagan pa natin yung 2026. Gawin natin, kunyari, sa 15. Tama ba? Pero baka mag-error. Ayan. Tapos 2025. Tapos 111. Ayan. Pag in-okay ko, close. So, ang problema nito, like this one, di ba? Ay may 2026 data na. Pero dahil yung current year lang yung nakikita, yung 2025, hindi natin nakikita yung value ng January. So, halimbawa, gumawa ako ng bagong year category 2. Copy ko lang muna yung year category para lang magka-idea kayo na pwede pala yung mga ganito. So, escape. Gawin ko dito, tatanggalin ko muna yung check ni current year. Yan. So, nakikita natin ngayon lahat yung ano. And sige, ibalik natin siya sa vertical list. Ayan, para kita. Ay, sorry. Resize natin. Resize din natin tong kabila. Tapos gagawa tayo ng panibagong category ngayon. Ayan, new, measure ulit. Dito, sa taas pala, sorry. Ayan. Ay, sorry. Sorry naman. Hindi tayo measure ginagaling. Calculated column. Ayan. Sa calendar table. So, tawagin natin siyang year category 2. Instead na year ang gagamitin, imbes na today, ang gagamitin ko ay max ng date, diba? Parang gano'n, ng calendar date. Ayan. Ayan. Tapos, kukunin niya yung year, mapapakita na yung value ng ano na yun, parang gano'n. So, tingnan natin. Ayan. Copy na lang natin to para mas mabilis. Control-Z-V. Buhatin natin dito.
Ayan, tapos palitan natin to ng year category 2. Ayan, di ba? So, sort ko na lang ulit ng, ayan, descending. And, mo, yung current year niya is yung 2026 na, hindi yung nakabase sa today, kundi, ayan. So, siguro, balik tayo dun sa formula ni year category para mas maliwanag. Sabihin na natin hindi year category, kundi max year, parang ganun, di ba? Kunyari, max year, parang ganyan. Ayan. Tapos, ang problema, parang, kung ito lang kasi, di ba, 2026 lang yung makikita natin. Ayan, so 2026 tama. Tapos dito, yung current year, 2025 tama. Parang ganun. So, paano kung gusto kong maglagay ng mga, ng, um, let's say, iba't ibang categories, parang ganun. Pag samasamahin natin, parang ganun. Sige, so, ito na yung bagong, yung year category siguro. Gawin natin ganito. Um, New column. And then, sabihin natin na year category 2. Ito na yung pangmalakasan, parang ganun. So, una, yung calendar year, pag equal siya sa, yung year ng today, current year yung tawag natin doon. Pero, kung halimbawa ay, um, ito, kunin natin yung sa isa kanina, di ba? Parang si calendar year, ayan, is equal to yung max ng, ano tayo ito? Year ng date column. Ayan. Tatawagin natin siyang ano, latest year or max year, parang ganun, di ba? So, latest year, parang ganun. Sige. Kasi siya yung latest eh. Let's say merong future date yung, yung data nyo, hindi lang siya 2025, 26, 27. So, si 27 yung latest year. Tapos, ang pwede natin gawing isa pa is copy natin to. Parang ganyan. Ayan. Lagay tayo ng ganito. Tapos sabihin natin -1, di ba? Tatawagin ko siyang previous year. Parang ganun. Tapos, ang isang condition pa pala, pwede ko i-copy to. Ayan. So, kunyari, kung ito, ang condition ay yung max year, saka yung latest year, ay pareho ng year, therefore tatawagin ko siyang current year, parang ganun, di ba? Tapos yung isang condition, if hindi pareho yung current saka yung ito sabihin natin not, itong max year, tama, pero itong calendar year is not yung year nung today, therefore tatawagin ko siyang latest year. Yan. Tapos previous year yung minus nung kung ano man yung max year. Tapos ito wala na to dahil nandun na si current year. Tapos ay yung matitira parang ganyan. So tingnan natin yung mangyayari kung ano yung kalalabasan. Anong sabi niya? The max function only accepts a column reference. Tama naman tayo dito. Max, year, calendar date. Okay. Dahil ginawa natin ganito. Dun sa isa kasi parang ito yung si max year. Nasaan na si max year natin? Ito. Baligtad pala yung ginamit natin. I-year natin yung max na date. Ayan, copy na lang natin. Sorry naman, nalito ako doon. Ayan. So ito, papalitan lang naman natin to.
Control F2, maseselect na yan, tapos Control Paste. Ayan, napalitan na. Tapos apply lang natin. There you go. Tapos, since meron na tayong max year, copy natin tong ano na to, visual na to. Ayan, tapos papalit natin dito si year category 2. Ayan, alisin na lang natin to. Tapos sort natin siya ng descending. Ayan. So, yung previous year kaya siya nasa top kasi 'di ba yung mas sa descending, syempre parang Z to A, parang ganun. Kung gusto niyo pagpalitin yung pwesto, maglagay tayo ng index, parang ganun. Mag-calculate tayo ng index or gamitin natin pang sort si year mismo. So, gawin natin yun, 'di ba? So, select ko si year category 2, sort column by year lang mismo. Ayan. Magpapalit na yung pwesto ni latest year at previous year. Ayan. So, kung gusto niyo makita yung latest year, yung 2026, ayan siya. Kung gusto niyo kasama yung previous year, ayan siya. So, ang sample na to ay para lang sa year, di ba? So, ganun din yung idea kung gusto niyo gumamit ng year-month combination. Siyempre, makukuha niyo yung maximum month for, halimbawa, for January 2026. And then, isama niyo nakaselect yung si previous month, di ba? So, makikita rin yung December ng 2025. Ayun. So, yan yung mga techniques pagdating sa paggawa ng maayos na filter, parang ganun. Ang maganda rito, kung halimbawa ito ay ano na, naka-drop down na, parang ganyan. So, select mo yung dalawa na to, tapos ganyan. Itong drop down na to, kunyari nag-update ka this month, next month, tapos yung parang sa February 2026, nagbabago yung value ng mga latest year, saka current year, saka yung previous year. Pero sasabay yung mga values, di ba? So, kung February yung pinaka-latest year, yung din yung today mo, lalabas dito yung February 2026 kung naka-year-month combination ka, parang ganun. And yun nga pala, di ba? Gumawa tayo ng value na maraming data. For example, let's say, nakalabas mismo yung actual date dun sa factoron natin. So, ito, buhatin natin si date dito. Ayan. So, pagka in-expand natin to, ayan, di ba? Palitan na lang natin si date ng mas maikling format. There you go. Ayan. So, lumalabas na. Teka, nabuhat. Pwedeng, yun lang na select. Sige, select na lang natin ito iba. Hawakan natin yung shift, shift, shift. Buhat tayo ng konti. Lakihan natin to. Ayan. So, kita nyo, lahat ng 2025 na value kasi nandun yung ating previous year kasama. Tapos yung, yun, baliktad pala yung format. Month, date, year pala yung tamang format dun sa pag-add. Kaya may September tayo kasi 1-9 yung ginamit natin. Dapat 9-1, di ba? Parang ganun. So, but anyway, yan yung ano. And naka-compute tayo sa current year dun sa ating measure filter na ginawa natin na naka-keep filters, di ba? Kaya naka-select lang yung 2025 dun sa data na to, hindi kasama yung 2026. Pero kung sa overall na total lang na computation, na recta lang na sum, kita natin yung 2026. And of course, pag tinanggal natin yung previous year, 2026 ulit, parang ganyan. Tapos ayan, merong tatanggal na pala lahat, sorry. So per year na yung data, parang ganyan. Ayan. So I hope may natutunan kayo. And if you have a question, drop lang dun sa ating dito sa ating post. And of course, kung meron kayong gustong pag-usapan or i-discuss ko, comment lang kayo dun sa isa sa latest thread ko dun sa ating OPA BI account para in the future kasi yung pinakamarami, yun ang ating i-discuss. Ayan, enjoy!